Matapos mag-propose ni Noah kay Shirley, tuwang-tuwa naman sila Jessie at ang mga kapatid nila dahil doon. Masayang-masaya nga si Jessie para sa kanyang kapatid dahil talaga namang deserve ni Shirley mahalin dahil totoong napakabait nga nito at wala ka talagang masabi sa ugali nito. Wala rin naman siyang nararamdaman na inggit ngayon sa kanyang kapatid dahil talagang nakamove on na nga siya kay Noah at masayang-masaya nga siya para sa mga ito ngayon. Nagpalakpakan naman ang lahat ng naroroon dahil sa kanilang nasaksihan na pagpopropose ni Noah kay Shirley. Masaya rin ang mga to para kila Noah dahil karamihan sa mga bisitang naroroon, mga kakilala rin naman nila. Agad nagsilaapit sila Angeline at Denver, kina Shirley at Noah at agad nga nilang binati ang mga to. Kasama nga rin nilang lumapit doon sila Nina at Kimboy, pati na rin si Dimitri na napakaseryoso lagi ng mukha. Congratulations sa inyo. Sa wakas, mag-aasawa na rin ang pihikan kong anak. Sabi ni Angeline nang makalapit siya sa mga ito. Nagkatawanan naman sila doon dahil sa sinabi ni Angeline. Mom naman. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Noah. Why? Totoo naman yun, anak. Natatawa pa na sabi ni Angeline. Masaya ako para sa inyo at alam ko na magiging masaya at puno ng pagmamahalan ang bubuuin yung pamilya. Dahil alam ko kung gaano mapagmahal sa pamilya si Shirley. Nakangiti pa na sabi ni Angeline habang nakatingin kay Shirley. Welcome to the family, Shirley. Noon pa man, parte ka na talaga ng pamilya namin at ngayon nga, magiging formal ka na talagang parte ng aming pamilya. Baling ni Angeline kay Shirley. Thank you po, Mom. Napakaswerte ko rin po dahil may pamilya na mapagmahal ang boyfriend ko. Kaya maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa inyong pamilya. Nakangiti pang sagot ni Shirley kay Angeline. Siyempre naman, Iha. Tanggap na tanggap ka namin sa aming pamilya lalo na't alam namin na mahal ka nitong anak namin na to. Sagot naman ni Angeline kay Shirley. Napangiti na lamang din si Shirley dahil sa sinabi ni Angeline. Welcome to the family, Shirley. Or should I say, Sissy. From now on, Sissy nang itatawag ko sa iyo dahil kapatid na rin kita. Sabi naman na ni Nina at agad nga tong yumakap kay Shirley kahit na napakalaki na nga ng siya nito. Thank you, Sissy. Natatawa namang sagot ni Shirley saka siya yumakap din kay Nina. Kahit hirap na hirap siyang yakapin to. Dahil napakalaki nga ng siya nito dahil kambal nga raw ang pinagbubuntis nito. Noon pa man, ganito na talaga si Nina sa kanya. Para talagang kapatid ang turing nito sa kanya. Nagpapasalamat nga rin siya dito dahil si Nina ang naging tulay para magtagpo sila ni Noah. Kasunod namang lumapit kila Noah at Shirley ay ang pamilya naman ni Shirley. Una na nga rito ang kanyang ama na naiiyak pa nga dahil sa nasaksihan niya at masayang-masaya siya para kay Shirley. Binabati ko kayo, anak. Masayang-masaya ako dahil alam ko na mahal ka ni Noah, anak. Magmahalan pa kayo lalong dalawa at alagaan niyo palagi ang isa't isa, sabi ni Joel kay Shirley. Salamat po, Tay. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa kanyang ama. Noah, gaya ng sabi ko sa iyo, ipagkakatiwala ko na sa iyo si Shirley. Alam ko naman na hindi mo siya pababayaan. Baling naman niya kay Noah. Opo, Tay. Gaya rin po ng sabi ko sa inyo, asahan niyo po, naaalagaan at pakakamahalin ko po si Shirley. Pangako po yan? Sagot naman ni Noah sa ama ni Shirley. Teka lang, Tay. Alam niyo po ang tungkol dito? Tanong na ina ni Shirley. Agad namang napangiti si Joel sa kanyang anak. Yes, anak. Nagpaalam siya sa akin na ayain kanyang magpakasal, pero di ko naman alam na ngayong mismong araw ng birthday ko siya magpo-propose sa'yo. Kaya kahit ako nagulat din sa kanyang ginawa. Sagot naman ni Joel kay Shirley. Agad namang napabaling ang tingin ni Shirley kay Noah. Mahal, syempre. Kailangan ko magpaalam sa ama mo bago kita ayain magpakasal. Kailangan ko syempre hingi ng basbas niya bago ko yun gawin bilang paggalang na rin sa kanya. Paliwanag na kaagad ni Noah kay Shirley. Agad namang natawa si Shirley dahil sa pagpapaliwanag ni Noah sa kanya. Salamat, mahal. Nakangiti pa na sabi ni Shirley kay Noah. Ang sweet naman ng mga to. Congrats, sis. Bati na ni Jessie kila Shirley at Noah. Salamat, ate. Sagot naman ni Shirley sa kanyang ate Jessie. Agad namang initian ni Jessie si Shirley. Oy, Noah, ingatan mo yung kapatid ko ha, may utang ka pa sa akin. Baling naman ni Jessie kay Noah. Oo, kahit di mo naman sabihin, iingatan ko talaga si Shirley dahil mahal na mahal ko yan. Sagot naman ni Noah. Saglit nga, anong utang? Sabat na ni Shirley dahil naguguluhan siya sa mga ito. Huwag mong sabihin na alam mo rin to, Ate Jessie. Nakataas pa ang kilay na sabi ni Shirley.
Agad namang natawa si Jessie doon habang tumatango pa siya dito. Yes, sis. Kasabot niya ako rito. Kaya may utang siya sa akin ngayon dahil tinulungan ko siya. Natatawa pang sagot ni Jessie. Agad namang napatingin si Shirley sa gawin ni Noah. Mahal, hindi ko naman kasi ito kayang gawin mag-isa eh. Dahil alam ko, mahahalata mo kapag akong kumilos. Kaya nakiusap ako kay Jessie na tulungan niya ako. Paliwanag na kaagad ni Noah. Bakit napaka-defensive mo? Natatawa pa na sabi ni Shirley. Napakamot naman sa kanyang ulo si Noah dahil sa sinabi ng kanyang nobya. Mahal, nagpapaliwanag lang ako. Sagot ni Noah kay Shirley. Basta, may utang kayo sa akin na dalawa ha. Kahit pamangkin na lang ibayad niyo sa akin, ayos na yun. Sabat na ni Jessie. Nanlaki naman ang mata ni Shirley dahil sa sinabi ni Jessie. Ate, tumigil ka nga dyan. Saway ni Shirley dahil nakakahiya sa mga nakakarinig. Sure naman ako, matutuwa ka sa bayad ko sa'yo, Jessie. Sagot naman ni Noah. Nangunot naman ang noo ni Jessie at di niya maintindihan ang ibig sabihin ni Noah. Anong ibig mong sabihin? Tanong na ni Jessie. Di ka ba nainggit sa amin ni Shirley? Tanong pa ni Noah. Napairap naman si Jessie sa binata. At bakit naman ako maiinggit? Nakataas pa ang kilay na sagot ni Jessie. Kasi engaged na kami at soon ikakasal na kami. Mayabang pa na sagot ni Noah kay Jessie. Wala akong pake at masaya ako para sa kapatid ko, no? Nakairap pa na sagot ni Jessie. Kanina pa kasi siya naiinis kay Greg. Kanina pa niya to hindi nakikita. Mukhang pinagtataguan pa nga siya nito. Agad namang natawa sina Noah at Shirley kay Jessie dahil halata mo sa mukha nito na naiinis na. Malay mo, ikaw naman sunod na ma-engage. Sabi pa ni Noah. Alam mo, tinulungan na nga kita nang iinis ka pa eh. Ni hindi nga nagpapakita sa akin ng lalaking yun. Inis pa na sabi ni Jessie. Napapangiti naman si Shirley nang mapansin nga niya sa likuran ni Jessie si Greg na may dalang bulaklak. Todong ngiti pa habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang nobya. Hinayaan na lang niya ang ate Jessie niya na mag-emote at di man lang niraramdaman ang presensya ni Greg sa likuran nito. Hi babe, pasensya ka na kung ngayon lamang kita nalapitan. May inaasikaso kasi ako, sabi ni Greg na nakatayo sa likuran ni Jessie. Bigla namang natigilan si Jessie sa kanyang pagsasalita nang marinig na nagsalita si Greg sa kanyang likuran. Parang bigla pa siyang natuod at di nga niya magawang humarap dito dahil naiinis pa rin talaga siya sa kanyang nobyo. Ate, harap ka naman kay Greg, sabi ni Shirley habang yakap-yakap to ni Noah. This time, bayad na sigurong utang ko sa'yo, Jessie. Nakangisi pa na sabi ni Noah kay Jessie. Harap ka naman dito, babe. Galit ka pa rin ba sa akin? Sorry na. Sabi ni Greg kay Jessie na nanatiling nakatalikod pa rin sa kanya. Nagsitabihan naman ang pamilya ni Noah, maging ang ama at mga kapatid ni Jessie nagsitabi na rin. Dahan-dahan naman humarap si Jessie kay Greg at pigil nga niyang kanyang sarili na mapangiti na makita ang gwapong mukha ng kanyang nobyo na may hawak-hawak na bulaklak. Sorry babe, I love you. Flowers for you? Sabi pa ni Greg, sa kanya inabot ang mga bulaklak kay Jessie. Napabuntong hininga naman sa Jessie, sa kanya inirapan si Greg. Sa kanya tinanggap ang inaabot itong bulaklak. Natatawa naman sina Shirley dahil sa inaasta ng kanyang ate, Jessie. Maging si Greg natatawa na lang at napapakamot din ng kanyang ulo dahil alam niya ang kasalanan niya kaya galit ito sa kanya. I'm sorry na, babe. Sadyang may inasikaso lang talaga ako kaya hindi kita nalalapitan kanina at ngayon nga, ayos na lahat ng mga inaasikaso ko kaya nandito na ako ngayon sa harapan mo. Kaya huwag ka nang magalit pa. Sabi pa ni Greg at hinawakan ang kamay ni Jessie. Buti naman at natapos pa yung ginagawa mo. Sagot ni Jessie, saka muling inirapan si Greg. Of course, kailangan ko yung tapusin ngayon dahil kailangan ko yung isagawa ngayon. Nakangiti pa na sabi ni Greg habang nakatitig pa rin siya kay Jessie. Nagtataka man sa sinasabi ni Greg, hindi na lang yon pinansin pa ni Jessie. Naku, wag na natin agawan ng eksena sina Shirley at Noah, no? Moment nila to, sabi pa ni Jessie. Okay lang ate, mukhang moment mo naman ngayon, kaya carry lang yan. Tila kilig pa na sabi ni Shirley, kaya nagkatawanan sila doon. Ang ibang mga bisita tila kinikilig na rin, parang nararamdaman na nila kung ano ang mangyayari. Babe, alam ko na kailan lang nagsimula ang relasyon natin, pero kahit ganon alam mo na matagal na kitang gusto at matagal na talaga kitang mahal. Pero ganon man, wala akong pakialam sa kung gaano katagal ang relasyon nating dalawa
Dahil ang mahalaga sa akin, mahal kita at mahal mo ko. Seryosong sabi ni Greg kay Jessie. Seryoso naman pinapakinggan ni Jessie ang mga sinasabi ni Greg at di na nga niya maiwasan pang mapaluha nang bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan si Greg. Babe, hindi ko na to pahahabain pa. Sa harap ng mga naririto, sa harap ng pamilya natin gusto kong sabihin sa'yo, mahal na mahal kita, Jessie Gomez. Will you marry me? Diretsahan ang tanong ni Greg kay Jessie. Kilig na kilig naman ang lahat ng naroon dahil talagang parehas pa na nag-propose ang mga nobyo ng dalawang anak ni Joel sa mismong kaarawan pa niya. Napaawang naman ang bibig ni Jessie. Gulat na gulat siya dahil hindi niya akalain na aayain kaagad siya ni Greg na magpakasal kahit bago pa nga lang silang magkasintahan. Lalo pa nga siyang naluha nang banggitin ni Greg ang salitang, "Will you marry me?" dahil hindi niya talaga yon inaasahan. Di naman kaagad nakasagot si Jessie. Talagang nakatitig lamang siya kay Greg na nanatiling nakaluhod sa kanyang harapan. Jessie, I love you. Will you marry me? Muli ay tanong na nga ni Greg nang di pa rin nagsalita si Jessie. Ate Jessie, say yes na! Kinikilig pa na sigaw ni na Shirley at ng mga kapatid niya. Napalingon naman si Jessie sa kanila. Napangiti na lang si Jessie sa mga ito. Seryoso ka ba dyan, Greg? Hindi ka nagbibiro? Kanda o talpa, natanong ni Jessie dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Of course, babe. Seryosong seryoso ko. Mahal na mahal kita at ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Kaya, Jessie, will you marry me? Sagot naman ni Greg at inulit pa ang tanong niya sa kanyang nobya. Dumawak naman ang pagkakangiti ni Jessie. Saka siya dahan-dahang tumango kasabay nga ng paglandas ng kanyang luha. Yes, Greg. I will marry you. I love you, babe. Nakangiti pa na sagot ni Jessie habang hilam sa luha ang kanyang mga mata. Agad din napangiti si Greg dahil sa sinagot ni Jessie, kaya agad ngang sinuot ni Greg sa daliri ni Jessie ang singsing. Saka siya kaagad na tumayo at agad na hinalikan si Jessie sa labi. Nagpalakpakan naman lahat ng naroon. Masayang lahat dahil hindi lang double celebration ang nangyari sa party, kundi triple celebration pa. Thank you, babe. Mahal na mahal kita. Sabi pa ni Greg nang sandaling bitawan ang labi ni Jessie at kaagad tong niyakap. Mahal na mahal din kita, babe. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Salamat, babe. Sagot na Jessie habang nakayakap din kay Greg. Sandali pa nga silang nanatili sa ganong posisyon. Hinayaan lang din naman muna sila ng kani-kanilang pamilya sina Jessie at Greg. Maya-maya, nakaramdam naman na sila Jessie at Greg na nakatingin nga lahat sa kanila. Kaya nagkatinginan sila at pareho na lang silang natawa dahil parang biglang nalimutan nilang marami nga palang nanonood sa kanila doon. Pagtingin pa nga ni na Jessie sa gawin ni na Shirley, ngiti-ngiti pa rin ang mga to sa kanilang dalawa. Congrats, Ate Jessie! Bati ni Shirley sa kanyang Ate Jessie nang lumapit siya sa mga ito. Salamat, Shirley! Nakangiti namang sagot ni Jessie sa kanyang kapatid. Oy, Greg, alagaan mo yung Ate Jessie ko, ha? Mabait yan kaya wag mo yung sasaktan. Pag sinaktan mo yan, malalagot ka sa akin. Baling naman ni Shirley kay Greg. Natawa naman sila dahil sa sinabi ni Shirley. Oo, hindi ko sasaktan ng Ate Jessie mo. Mahal na mahal ko kaya to at sobrang tagal ko nang naghintay sa kanya. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Sagot naman ni Greg kay Shirley. O, paano ba yan? Bayad na ako sa utang ko sa'yo, Jessie. Nagpatulong sa akin si Greg kaya patas na rin tayo. Nakangisi pang sabi ni Noah kay Jessie. Madaya ka. Ako rin naman nag-asikaso dito, hindi naman ikaw. Nakairap pa na sagot ni Jessie kay Noah. Oo nga, pero nagpatulong pa rin sa akin si Greg. Sagot pa ni Noah. By the way, congratulations sa inyong dalawa. Bati pa ni Noah kina Jessie at Greg. Salamat, bro. Salamat at tinulungan mo ko. Di ko kasi talaga alam kung paano ko to gagawin eh. Buti na lang nandyan ka. Sagot naman ni Greg kay Noah at nag-appear pa nga ang mga ito. Kaya naman napapailing na lamang sina Shirley at Jessie sa mga ito. Nagsilapitan na rin naman kila Greg at Jessie ang kanilang mga magulang. Una na ngang bumati sa kanila ay ang ama ni Jessie. Congratulations sa inyo, Greg at Jessie. Nakangiti pang sabi ni Johnny sa mga ito. Agad namang napangiti si Jessie at yumakap sa kanyang ama. Thank you, Dad. Sagot ni Jessie habang nanatili siyang nakayakap sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Johnny. Nangingiti pa siya kay Jessie.
Sino mag-aakala na dalawang anak ko pala ngayon ang aayain ng magpakasal ng kanilang mga nobyo. Natatawa pa ang sabi nito. Natawa naman si Jessie at Shirley sa sinabi ng kanilang ama. Pinalapit nga rin ito si Shirley at niyakap niya rin ito. Masayang masaya ako sa wakas, magkakasundo na nga kayo. Mukhang pati mapapangasawa niyo magkakasundo rin. Gustuhin ko mang tutulan muna ang nais ng inyong mga nobyo para makasama ko pa kayo pero ayoko namang hadlangan ang inyong kaligayahan. Kaya kahit na medyo malungkot dahil hindi ko kayo makakasama araw-araw, lalo na kapag naikasal na kayo, ayos lang dahil alam kong masaya kayo sa piling na magiging asawa ninyo. Sabi pa ni Johnny sa kanyang dalawang anak, Dad, kahit maikasal na kami, ikaw pa rin ang daddy namin. Pwede ka naming puntahan at pwede nyo rin kaming puntahan, Dad. Diba, Shirley? Sabi pa ni Jessie. Sandali pa nga silang bumitaw ni Shirley sa pagkakayakap nila sa kanilang ama. Oo nga po, Tay. Nariyan lang naman po kami. Mag-aasawa lang po kami pero nandito pa rin naman po kami, Tay. Sagot ni Shirley. Napangiti si Johnny dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Masayang masaya siya ngayon dahil ang dating magkaaway na sina Shirley at Jessie ngayon ay magkasundo na magkapatid. Salamat mga anak. Maging masaya lamang kayo ayos sa akin yon. Basta't alam ko nasa mabuti kayong kalagayan, masaya na ako doon. Sagot ni Johnny. Tay, wag na kayong malungkot. Narito pa po kami ni Sherwin at April. Sabat na ni Ashley nang lumapit sa kanilang ama at mga ate. Natawa bigla si Jessie at Shirley dahil bigla nga nilang nalimutan ng tatlo pang kapatid. Oo nga po, Tay. Narito pa po kami ni na Ate Ashley at Kuya Sherwin. Ayaw niyo po ba sa amin, Tay? Nakanguso namang sabat ni April. Siyempre gustong gusto ko rin kayo makasama. Mas lalo magiging masaya ako kung sa bahay namin kayo titira. Sagot ni Johnny sa kanyang anak. Talaga, Tay? Pwede kaming tumira sa bahay niyo? Tila excited na tanong ni April sa kanilang ama. Gusto rin kasi nilang makasama ang ama sa isang bahay. Isa pa, nahihiya pa rin talaga sa magulang ni Noah dahil alagang-alaga sila ng mga ito. Oo naman, anak. Hayaan mo't pag-uusapan agad natin yan matapos ang pagdiriwang na to. Sagot naman ni Johnny. Sa ngayon kasi, dapat na muna tayo mag-celebrate at magsaya dahil sa pagkakaayos niyong magkakapatid. Dagdag pa nito ng ngiti-ngiti habang nakatingin sa kanyang mga anak. Agad namang nagsiyakap ang mga anak ni Johnny sa kanya at di nga niya napigilan ang kanyang luha. Luha yon dahil sa saya, dahil ang akala niya hindi niya mararanasang mabuo at magkaayos-ayos ang kanyang mga anak. Agad nagsiyakap ang mga anak nito sa kanya at di na nga niya napigilan ang kanyang luha. Kaya naman wala talagang pagsidla na saya sa puso niya. Salamat mga anak. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong tong mayakap kayong lahat. Salamat, maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Umiiyak pang sabi ni Johnny at isa-isang hinalikan sa ulo ang mga anak. Di mapigilan na ilang bisitang naroroon ang maiyak sa kanilang nasasaksihan sa mag-aama. Di man nila alam ang totoong nangyari sa mga to pero masaya silang buo na ang mga anak na Johnny. Matapos sa madamdaming tagpong iyon, nagsilapit ang pamilya ni Greg sa kanila upang batiin din sila. Congrats sa inyo. Masaya ako para sa inyo, mga anak. Bati ng ina ni Greg na si Elizabeth sa kanila. Thank you po, tita. Sagot na Jessie dito. Ops, iha. Mommy na dapat ang itawag mo sa akin. Hindi na tita. Soon ikakasal kayo ng anak ko at magiging parte ka ng aming pamilya. Kaya ngayon, welcome na sa aming pamilya, Jessie. Sabi ni Elizabeth kay Jessie. Agad napangiti si Jessie sa ina ng kanyang nobyo. Nagpapasalamat siyang tanggap siya agad ng pamilya nito. Thank you po, Mommy. Nakangiti pang sagot ni Jessie. Sobrang pinasaya mong aming anak, iha, kaya maraming salamat. Alam ko matagal niya nang hinintay mapasagot ka, kaya ngayong engaged na agad kayo, masayang masaya ako para sa inyo. Magmahalan kayong lalo at syempre, bigyan niyo kaagad kami ng mga apo. Sagot pa ni Elizabeth at natatawa pa sa huling sinabi niya. Ramdam ni Jessie ang pag-init ng kanyang pisngi. Parang bigla siyang nahiya sa ina ni Greg. Don't worry, Mom. Bibigyan namin kayo ng apo ni Jessie. Hintayin muna naming maikasal kaming dalawa. Sabat naman ni Greg. Nagulat si Jessie sa sinabi ni Greg. Nasiko pa nga niya ito dahil wala man lang preno ang bunganga at di man lang nahiya sa ina nito. Natawa ang ilan sa mga naroroon dahil sa ginawa ni Jessie at alam nilang bigla nga itong nahiya dahil sa sinabi ni Greg.